kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay isinulat ni Miss Kisha M. Isang mahusay na manunulat na nagbibigay buhay sa bawat karakter at tagpo. At ako naman, ako ang inyong magiging tagapagsalaysay, si Miss Cassie. Nagagabay sa inyo sa bawat emosyon at pangyayari sa mga kwentong ito. Alas 6 pa lang ng umaga ay amoy sunrocks at lemon scent na ang pasilyo ng 30th floor sa Prime Tower. Ito ang oras kung saan tahimik pa ang mundo ng mga corporate employees. Pero para kay Agnes Mori, ito ang oras ng gera. Hawak niya ang map na halos pudpud na. Masigasig na pinupunasan ni Agnes ang makintab na tiles. Pawisan siya sa loob ng kanyang asul na uniforme, pero nakangiti pa rin. Kailangan niya magtrabaho dahil may sakit ang nanay niya sa probinsya at kailangan nito ng pambili ng gamot. Biglang bumukas ang pinto ng opisina sa dulo. Lumabas si Miss Corazon. Ang supervisor nilang laging nakapulang lipstick at mainitin ng ulo. Ngayon, ito'y sumisigaw. Agnes? Agnes Mori! Nasaan kang babae ka? Nataranta naman ang dalaga at mabilis na lumapit bitbit ang map. Ma'am Corazon, nandito ako. Nagmamap po ako sa East Wing. Bakit ho? Biglang dinuro ng bisor si Agnes. Bakit? Ang kapal na mukha mo magtanong kung bakit. Pumasok ka sa opisina ko, ngayon na. Pumasok sila sa maliit na opisina ni Miss Corazon. Makalat ang mesa nito. Nakikita mo ba yan? Itinuro nito ang isang basag na vase sa gilid. Hala, ma'am, basag po pala yan. Sayang naman ho, ang ganda pa naman. Huwag ka magmaang-maangan ah. Ikaw ang huling pumasok dito kagabi para magtapon ng basura, hindi ba? Ikaw ang nakabasag niyan. Alam mo bang antik yan? At regalo yan ng boss ng kumpanya. Nanlaki naman ang mata ng dalaga at naiiyak ito sa takot. Naku ma'am, hindi ho ako. Nung pumasok po ako dito kagabi, nag-ingat ho ako. Maniwala ho kayo sa akin, wala naman ho akong ginalaw dyan sa mesa nyo. Tsaka, basurahan lang naman ho yung kinuha ko eh. Sinungaling ka? Sinong babasag nito? Ako? Multo? Agnes, alam mo matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Napakabagal mong kumilos, tapos ngayon maninira ka pa ng gamit. Naku ma'am, parang awa nyo na po. Wala naman ho akong kasalanan eh. Pwede nyo naman hong i-check yung CCTV. Sira ang CCTV sa kwartong to at wala akong panahon na makipagtalo sa isang janitress na katulad mo. You are fired! Parang binuhusan ng malamig na tubig si Agnes. Fired? Si Sante. Ibig sabihin ay wala na siyang trabaho. Napaluhod si Agnes at saka napahagulgol na lamang. Naku, ma'am, wag naman ho. Kailangan ko po ng trabaho. May sakit po yung nanay ko eh. Kahit kaltasan nyo na lang po ako para sa base. Please, huwag nyo lang po akong tanggalin, no? Saan po ako pupulot ng pangkain namin? Umirap lamang dito si Miss Corazon. Wala akong pakialam sa drama ng buhay mo. Ano? Kaltasan? Kulang pang 10 taong sweldo mo para bayaran to. Kaya kung ako sa'yo ay mag-empake ka na, I want you out of this building in 10 minutes or tatawag ako ng security para kaladkarin ka. Tumalikod si Miss Corazon at nag-spray ng perfume. Tila nandidiri sa presensya ni Agnes. Walang nagawa si Agnes kundi ang tumayo. Nanginginig ang tuhod at lumabas siya ng opisina. Ang bigat ng dibdib niya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot. Takot na wala na siyang maipadala sa nanay niya sa probinsya. Bitbit ang isang plastic bag na naglalaman ng kanyang baunan at extra t-shirt. Naglakad si Agnes palabas ng building. Nakayuko siya. Tinatago niya ang mugto niyang mga mata. Sa guardhouse naman ay nakita siya ni Mang Pido, ang mabait na security guard na laging bumabati sa kanya. Oh, Agnes! Kumusta? Bakit ang aga mo yata umuwi at bakit parang umiiyak ka? Pinunasan ni Agnes ang kanyang luha gamit ang likod ng palad niya. Mang Pido, tinanggal na ho ako. Ano? Bakit? Ikaw ang pinakamasipag dyan na housekeeping Pinagbintangan ho ako ni Ma'am Corazon eh. Binasag ko daw yung base niya. Hindi naman ho ako yun, Mang Pido. Alam mo naman ho na hindi ako burara, di ba? Napailing na lamang sa galit si Mang Pido.
Ay, pambihira yang si Corazon talaga. Alam mo Agnes, narinig ko kanina may pusa na nakapasok sa bintana ng opisina niya. Maaring yun ang nakabasag. Pinasa lang sa'yo kasi ayaw niya mapagalitan na may-ari ng building. Ganun ba yun, Mang Pido? Ganun ba talaga kapag mahirap? Tayo lagi ang shock absorber ng mga mayayaman. Napangiti naman na mapait si Mang Pido. Hayaan mo na anak at may awa ang Diyos. Baka sadyang hindi para sa'yo ang trabaho na to. Baka may mas maganda pa na naghihintay sa'yo. Sana nga po kaso gutom na ho ako. Wala pa nga po akong almusal tapos wala pa akong pamasahe pa uwi. Maglalakad na lang ho siguro ako. Matapos marinig yun ay dumukot si Mang Pido sa bulsa. Nilabas niya ang barya at ang isang supot ng pandesal. O eto iha, 50 pesos at saka 2 pandesal. Baon ko sana to pero sa'yo na lang. Mag-iingat ka sa daan ha. Naku, Mang Pido, maraming salamat ho Babawi po ako sa inyo balang araw. Kapag yumaman ako, kayo ang una kong gagawing head security. Nagtawanan sila ng bahagya. Kahit papaano ay gumaan ang loob ni Agnes. Lumabas siya ng building. Mainit na sa labas. Ang ingay ng mga busina at usok ng jeep ang sumalubong sa kanya. Samantala sa kabilang kalsada, isang itim na Mercedes-Benz ang naipit sa matinding traffic. Sa loob nito ay nakaupo si Steven Samson, nakasuot na mamahaling gray suit at busy sa pagtatype sa laptop. Halatang-halatang stress ito. Nasa driver's seat naman si Gary, ang kanyang driver. Naiinis na si Steven dahil ilang beses na siyang tumitingin-tingin sa kanyang relo. Ay nako Gary, ano bang nangyayari? Hindi ako pwedeng malate. That merger meeting starts in 20 minutes. Ang mga dokumento sa briefcase na to ang buhay ng kumpanya. No sir, pasensya na ho. May banggaan daw dun sa unahan Gridlock po talaga kahit lumipad tayo. Hindi ho tayo aabot. Sinara ng binata ang laptop ng padabog. Hindi pwedeng hindi ako umabot. Alam mo, kapag hindi ko napirmahan ng deal na to, babagsak ang stocks namin. Mawawala ng trabaho ang libu-libong empleyado. Tumingin si Steven sa labas. Malapit na lang ang building na pupuntahan niya. Mga 3 kanto na lang pero hindi gumagalaw ang sasakyan. Maglalakad na lang ako. Nako sir, delikado ho. Ang dami tao sa labas at dala ninyo ang briefcase. Baka humasnatch yan. Ay nako, huwag ka mag-alala. Kaya ko ang sarili ko, Gary. Mag-aaral ba ako ng Krav Maga kung hindi? Mas delikado kung hindi ako aabot sa meeting. Sumunod ka na lang kapag lumuwag na. Bumaba si Steven ng sasakyan bitbit ang isang brown leather briefcase. Agad siyang nilamon ng init at ingay ng Maynila. Hindi siya sanay maglakad sa kalsada pero desidido siya. Mahigpit ang hawak niya sa briefcase. Laman noon ay ang mga titulo ng lupa at merger contracts na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Habang naglalakad siya ng mabilis, may napansin siyang lalaking naka-hoodie na sumusunod sa kanya. Binilisan ni Steven ang lakad pero sa isang pakipot na iskinita kung saan marami nagtitinda ng fishball, isang mabilis na kamay ang humablot sa daladala niya. Nagulat si Steven. No! Hoy! Bitawan mo yan! Agad naman tumakbo ng mabilis ang lalaki. Sinubukang habulin ni Steven ang snatcher pero dahil naka-leather siya ay hindi siya sanay sa lubak-lubak na bangketa. Natapilok siya. Shit! Napahawak siya sa sakong niya. Nakalayo na ng tuluyan ng snatcher. Pumasok ito sa siksikan ng mga tao. Tanging sigaw na lang ulit ang nagawa niya. No! Tulungan niyo ako! Yung briefcase ko! Importante yon! Magbabayad ako pakiusap! Hulihin niyo yung magnanakaw! Walang pumapansin sa kanya. Lahat ay takot masaksak. Nawawala na ng pag-asa si Steven. Ang kumpanya at ang pamilya niya, lahat mawawala. Sa parehong oras na yon ay naglalakad si Agnes sa bangketa. Kinakain ng pandesal na bigay ni Mang Pido at lutang ang isip niya. Paano ko naman sasabihin kay nanay? Nay, sorry, wala na akong trabaho. Kain na lang tayo ng hangin. Bulong ni Agnes sa kanyang isipan nang biglang may bumangga sa balikat niya ng napakalakas. Nabitawan ni Agnes ang pandesal niya. Nahulog ito sa kanal at nagalit si Agnes. Hala! Hoy! Yung pandesal ko! Tiningnan niya ang bumangga at yun na yung snatcher. Tumatakbo ito bit-bit ang isang brown briefcase. Tumabi kayo! Tabi! Tabi!
Nag-init ang ulo ni Agnes. Gutom siya, pagod at sinisante pa. Ngayon, tinapon pa ng lalaking to ang nag-iisang pagkain niya. Humarap si Agnes sa direksyon ng snatcher. Nakita niya sa malayo si Steven na nakaupo sa sahig at mukhang desperado. Hindi alam ni Agnes kung bakit pero gumana ang adrenaline niya. Yung varsity instinct niya nung high school. Sumigaw ito sa tapat ng snatcher. Tabang ka sa akin, loko ka, bayaran mo yung pandesal ko! Tumakbo si Agnes ang sobrang bilis na para siyang isang ipo-ipo na humahawi sa mga tao. Tinalo niya ang kariton ng buko at umilag siya sa tricycle. Nakita ni Steven ang nangyari. Nakita niya ang babaeng nakauniforme ng janitress na humahabol sa magnanakaw. Napabulong ang binata. Ang galing. Sino siya? Malapit nang maabutan ni Agnes ang snatcher. Hoy! Huminto ka! Lumingon naman ang snatcher at gulat na gulat. Hingal na ito. Ano ba? Adi ka ba? Ibalik mo yung bag at palitan mo yung pandesal ko! Pumasok ang snatcher sa isang dead-end na iskinita. Paderang dulo kaya walang choice. Humarap ang snatcher at naglabas ito ng patalim na kutsilyo. Sige, subukan mo lumapit. Sasaksakin kita. Huminto naman si Agnes at hinihingal na din siya pero hindi siya natakot. Sanay siya sa bugbugan ng buhay. Ano ba naman ang isang patalim kumpara kay Miss Corazon? Huminga na malalim ang dalaga at nag-stretch ng leeg. Kuya, ibigay mo na yan. Masama ang gising ko at wala akong trabaho. Gutom pa ako kaya wag mo nang dagdagan ang problema ko. Umalis ka. Akin to. Sumugod ang snatcher pero mabilis si Agnes. Gamit ang plastic na bag na dala niya na may lamang matigas sa Tupperware at sapatos, inihampas niya iyon sa kamay ng snatcher. Nabitawan ng snatcher ang kutsilyo. Sinipa ni Agnes ang tuhod nito. Aray! Napaluhod ang snatcher at saka hinablot ni Agnes ang briefcase. Akin na yan! Sabi ko sa iyo eh! Akmang susuntukin pa sana ni Agnes ang lalaki pero narinig na niya ang sirena ng mga pulis na tinawagan na pala ni Gary at kararating lang. Tumakbo pa alis ang snatcher. Iniwan ang briefcase dahil sa takot na mahuli. Naiwan si Agnes hawak ang briefcase at hingal at gutom na gutom din. Dumating naman si Steven na iika-ika maglakad kasama si Gary. Nakita nila si Agnes na nakasandal sa pader, yakap ang briefcase. Lumapit si Steven sa dalaga. Miss, okay ka lang ba? Iniabot naman ni Agnes ang briefcase kay Steven na hinihingal at namumutla. Sir, eto na ho. Wala na ho yung magnanakaw. Mabilis tumakbo pero nakuha ko naman ho ito. Kinuha naman agad ni Steven ang briefcase. Binuksan niya agad at nandoon pa ang mga dokumento. Kumpleto. Ligtas ang kumpanya. Tumingin si Steven kay Agnes. Nakita niya ang pawis sa noon nito, ang dumi sa uniforme at ang pamumutla ng labi. Maraming salamat. You actually saved my life. I mean, yung kumpanya ko. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ito. Salamat talaga. Maraming salamat. Dumukot si Steven ng wallet. Naglabas siya ng makapal na bundle ng pera. Siguro mga nasa halagang 10,000. Ito. Kunin mo tong reward. Kulang pa to eh. Kaya pa kitang bigyan ng mas marami. Sabihin mo lang kung magkano at kung ano pa yung gusto mo. Tiningnan ni Agnes ang pera. Malaking halaga ito. Pwede nang pambili ng gamot ni nanay at pambayad ng renta pero naalala niya ang dignidad niya. Hindi siya tumulong para sa pera. Tumulong siya kasi galit siya sa masama at sa nawalang pandesal niya. Umiling si Agnes at sumagot na mahina ang boses. Nako sir, huwag na ho. Binalik ko lang ho talaga kung ano sa inyo at saka masaya na ho ako na nakatulong ako. Napahawak naman sa tiyan ng dalaga. Sige na, tanggapin mo na to. I insist. At saka, mukhang hindi ka okay. Okay lang ho ako, sir. Sige na po at baka malate ho kayo sa meeting ninyo. Mag-iingat na lang ho kayo sa susunod. Tumalikod si Agnes at umakbang siya ng 1, 2, 3. Sabay biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ang gutom,
pagod at stress ay nagsama-sama na. Nanay, bumagsak si Agnes sa semento. Nako, miss! Mabilis naman siyang sinalo ni Steven bago pa tumama ang ulo nito sa lupa. Hawak-hawak ni Steven ang walang malay na janitress. Tinitigan niya ang mukha nito. Payapa pero bakas ang hirap. Gary, dalian mo, kunin mo ang sasakyan at kalimutan na muna natin ang meeting. Dalhin natin siya sa ospital. Oh, pero sir, paano naman yung merger? Ay nako, to hell with the merger. This woman saved us. Kailangan din natin siyang iligtas. Isinakay ni Steven si Agnes sa likod ng Mercedes-Benz. Habang umaandar ang sasakyan, hindi binitawan ni Steven ang kamay ni Agnes. May naramdaman siyang kuryente. Isang kakaibang pakiramdam na ngayon lang niya naramdaman para sa isang estranghero. Nagising si Agnes dahil sa amoy na hindi amoy Sunrox at hindi rin amoy na masikip na boarding house. Amoy lavender at mamahaling aircon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niya nakita ay puting kisame na may chandelier. Napalingon siya agad. Kinapa niya ang sarili niya. Teka, patayin na ba ako? Sandali, nasa langit na ba ako? Bakit may chandelier sa langit? Tiningnan niya ang paligid. Nasa isang malawak na kwarto siya. May malaking flat screen TV, sofa na gawa sa leather, at mini ref. Nakadextro siya. Biglang pumasok ang kaba sa dibdib niya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ano to? Hospital to ah. Naku, Diyos ko. Nasa St. Luke's pa yata ako. Teka, wala akong pambayad dito. Akmang tatanggalin na sana ni Agnes ang dextro sa kamay niya para tumakas nang bumukas ang pinto. Pumasok si Steven. Naka-casual lang ito na polo shirt at slacks pero nandoon pa rin ang aura ng pagiging isang boss. Nahuli niya ang dalaga na nagmamadali. Oh, teka, sandali. Anong ginagawa mo? Lalo namang nataranta si Agnes. Nako sir, aalis na po ako. Wala ho akong pambayad dito. Kahit ibenta ko po yung kidney ko, kulang pa sa pambayad ng kwarto na to. Lumapit naman si Steven at dahan-dahang pinigilan ang kamay ni Agnes. Okay, miss. Relax. Huminahon ka. Bayad na lahat ng to. Ano po? Bayad na? Oo, ako nagdala sa'yo dito. Hinimatay ka kanina dahil sa sobrang pagod at gutom. At may mga konting pasaka dahil sa pakikipagbuno mo doon sa snatcher. Ito lang yung magagawa ko para sa'yo. Alam mo, iniligtas mo ang kumpanya ko. Binitawan ni Steven ang kamay ni Agnes. Bumalik siya sa pagiging formal pero may halong pag-aalala sa mga mata. Ako nga pala si Steven. Steven Samson. At ikaw si Agnes Mori? Opo sir, Agnes po. Janitor po ako dun sa Prime Tower. Dati. Ano? Dati? Opo. Tinanggal na ho kasi ako kahapon eh. Kaya po ako nasa kalsada nung nagkita tayo. Pinagbintangan po kasi ako na nakabasag ng base ng supervisor namin. Hindi naman ho ako yun. Kumuyom ang kamao ni Steven. Naalala niya kung paano ipagtanggol ni Agnes ang briefcase niya. Ang taong kayang ibuwis ang buhay para sa gamit ng iba ay hindi sisira ng gamit ng basta-basta. Agnes, meron ka bang pamilya? Opo. May lola po ako at nasa probinsya. Si Lola Sol. May sakit ho siya sa puso. Siya na lang ho yung pamilya ko eh. Kaya kailangan ko po talaga makahanap ng trabaho kaagad. Nag-isip si Steven. Tinitigan niya si Agnes at nakita niya ang katapatan sa mukha nito. Sa mundo ni Steven, bihira ang tapat. Lahat ay may hidden agenda at lahat ay gustong umutang o manloko. Pero ang babaeng ito, hinabol ang snatcher para sa briefcase niya. Agnes, meron akong i-offer sa'yo. Offer? Ano ho yun? Trabaho. Umupo si Steven sa gilid ng kama. Kailangan ko ng tao na mapagkakatiwalaan. Ito kasi mga nakarang araw, pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. Yung nangyaring snatching, hindi yun random. Alam nila na dala ko ang briefcase. Ibig sabihin, may leak sa mga tauhan ko. Hindi naman masyadong naintindihan ni Agnes ang leak, pero naintindihan niya ang takot sa boses ni Steven. Alam mo ba, tinanggal ko lahat ng mga household stuff ko ngayong umaga.
Hindi ko alam kung sino sa kanila nagbebenta ng impormasyon. Ngayon, wala akong kasama sa mansyon kundi si Gary. Hala, ang laki ng bahay niyo tapos kayo lang yung nakatira doon? Exactly. Kaya kailangan ko ng tao at hindi lang basta kasambahay. Kailangan ko ng executive housekeeper. Yun ang mamahala sa lahat at yung sisiguraduhin na ligtas ang bahay, malinis at walang ibang makakapasok. Tumingin si Steven kay Agnes. Lumaban ka dun sa lalaki na mayroong kutsilyo para sa briefcase ko. Matapang ka at higit sa lahat, tapat ka. Ibinalik mo ang milyong-milyong halaga ng kontrata kahit na gutom ka na. Napakamot naman ng ulo si Agnes. Sa totoo lang di naman niya talaga alam na may laman ng briefcase na yon. Hinabol lamang niyang snatcher dahil sa gigil nung nalaglag ang pandesal na kinakain niya. Kasi sir, masama naman po kasing angkinin ng hindi akin. Tsaka sayang yung pandesal ko talaga. Napangiti si Steven ng bahagya. Okay, sige. I want to hire you, Agnes. Stay in ka sa mansyon ko. Sagot ko ang lahat. Pagkain, tirahan, at pati na rin ang gamot ng lola mo. Nanlaki naman ang mga mata ni Agnes sa narinig. Ano? Gamot ni Lola? Naku sir, mahal ho yun. Huwag ka mag-alala. I own a pharmaceutical company. Kayang-kaya ko yun. Plus ang salary mo ay 40,000 pesos per month. Nalaglag ang panga ni Agnes. 40,000 pesos? Sweldo na yun ang manager sa agency nila. Naku, seryoso ho? Wala akong halong biro. Hindi ho ba to scam? Baka ibenta niyo ako sa sindikato Tumawa lamang si Steven. Mukha ba akong sindikato? Agnes, I am a businessman. Nag-i-invest din ako sa mga asset. And right now, I think you are a valuable asset. So, tatanggapin mo bang inaalok ko? Nag-isip si Agnes. Ito na ang sagot sa dasal niya. Makakatulong na siya kay Lola Sol at makakaalis na siya sa masikip na boarding house. Opo, tinatanggap ko Sir Steven. Gagawin ko ho lahat. Kahit linisan ko pa po ang bubong ng mansyon nyo gamit ang toothbrush. Ayos sige. Magpalakas ka. Bukas susunduin ka namin ni Gary. Welcome to the team, Agnes. Kinabukasan, lula ng luxury car, dinala si Agnes sa Samson Mansion. Nasa isang exclusive subdivision ito sa Forbes Park. Pagpasok ng gate, namangha si Agnes. Ang laki ng bahay. Moderno ang disenyo. Puro salamin at bato. May fountain sa harap, pero walang tubig. Pagpasok naman sa loob, naramdaman agad ni Agnes ang lamig. Oo, may aircon. Pero hindi yun ang lamig na tinutukoy niya. Ang bahay parang museum. Maganda at makintab pero walang kabuhay-buhay. Walang family pictures at walang bulaklak. Puro itim, puti at gray ang kulay. At may mga nakatambak na kahon ng pizza sa gilid ng sofa. Sinalubong sila ni Gary. Hey Agnes, welcome! So kasi may babae na rito. Puro kasi kami lalaki ni sir. Ang baho na ng bahay. Grabe ka naman Kuya Gary. Ang ganda ng bahay kaso bakit parang ang lungkot? Natawa ng konti ang dalaga. Sakto naman na lumabas si Steven mula sa home office. Nakasalamin ito at mukhang stress. Agnes, nandito ka na. Gary, ipakita mo sa kanya ang kwarto niya. Agnes, ang trabaho mo ay simple lang. Ayusin mo ang buhay ko. Po? Buhay niyo po? Akala ko bahay lang. Bumuntong hininga ang binata at pinagmasdan ang buong bahay. Tingnan mo yung paligid. I haven't eaten a decent meal in a weeks. Yung mga damit ko, tingnan mo, unorganized. The house is dusty kahit na may cleaning service. I need order. At ikaw, pwede ba kitang pagkatiwalaan na gawin ng mga yon? Sumaludo naman agad ang dalaga. Opo sir, maaasahan mo ako. Leave it to me. Umalis si Steven pabalik sa opisina. Dinala ni Gary si Agnes sa kwarto nito. Hindi ito kwarto ng isang katulong. Guest room ito na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Kuya Gary, sigurado ka ba na dito ako? Baka magalit si sir Sabi ni sir, tratuin ka daw na parang pamilya. Hindi ka iba sa kanya, Agnes. Utang niya sa'yo ang kaligtasan niya. Napangiti naman si Agnes at humiga siya sa malambot na kama.
Lola Sol, makakauwi na ako sa inyo balang araw na may dalang pasalubong. Unang gabi ni Agnes sa trabaho. Napansin niya na 8:00 na ng gabi pero hindi pa lumalabas si Steven sa opisina. Pumunta si Agnes sa kusina. Binuksan niya ang ref at ang laman ng ref ay tubig, beer, expired na yogurt at isang plato ng panis na cake. Napailing naman sa pagkadismaya si Agnes. Ay, Diyos ko, bilyonaryo pero namumuhay na parang daga. Paano kaya ito magiging healthy? Naganap siya sa pantry. May nakita siyang bigas, kamatis, sibuyas at frozen pork sa freezer. Tamang-tama dahil may kangkong din na medyo nalalanta na pero pwede pa. Nagluto si Agnes ng sinigang na baboy, yung maasim na nanunuot hanggang sa buto. 9:00 na nang kumatok si Agnes sa pinto ng opisina ni Steven. Ano ba? Busy ako. Binuksan naman ni Agnes ang pinto ng kaunti. Sir, kain na ho. Hindi ako nagugutom. Mag-order na lang ako mamaya. Sir, bawal po mag-order. Luto na po kasi yung pagkain. Masasayang po, tsaka sabi niyo po 'di ba, trabaho ko na ayusin ang buhay ninyo. So, kasama po sa buhay ang pagkain ng tama sa oras. Natigilan si Steven at tiningnan niya si Agnes. Naka-apron nito na kulay pink na binili ni Gary. Mukha itong nanay na nagagalit sa pasaway na anak. Tumayo si Steven at naramdaman niya bigla ang gutom. Okay, sige. Pumunta sila sa dining area. Nilapag ni Agnes ang mainit na sinigang. Ang amoy ay kumalat sa buong bahay. Amoy ng tunay na bahay. Umupo si Steven at kumuha siya ng sabaw at saka humigop. Nanlaki ang mga mata niya. Naalala niya bigla ang nanay niya bago ito mamatay nung bata pa siya. Ang lasa ng lutong bahay. Sir, pangit ho ba yung lasa? Pasensya na ho kayo Kung ano lang ho kasi nakita ko sa ref Tumingin ang binata kay Agnes ng seryoso. Hindi, ang sarap. Kumain si Steven, hindi lang tikim dahil 2 beses siyang nag-rice. Pinanood lang siya ni Agnes na nakangiti. Sarap. Maraming salamat, Agnes. Kailangan ko yun. Wala akong anuman, sir. Basta po dito ako, hindi na kayo kakain ng panis na cake. Nagkatitigan sila at may kakaibang tensyon. Yung tensyon na hindi trabaho, kundi koneksyon. Biglang tumunog ang cellphone ni Steven. Sinagot niya ito at nagbago ang mukha niya. Mula sa relax, naging seryoso at problemado na naman muli. Hello, tita. Ano? Hindi, I can't. Next week? Bakit naman? But I don't have. Ibinaba ni Steven ang telepono. Napahawak siya sa ulo niya. Sir, okay lang ho ba kayo? Tumingin si Steven kay Agnes. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. May naisip siyang plano. Isang delikadong plano. Agnes, may tiwala ka ba sa akin? May tiwala ka naman sa akin, di ba? Opo sir, bakit ho? Okay, mabuti kung ganun. Dahil kailangan ko ng isa pang pabor. A very big favor. Kinabahan naman si Agnes. Ano ho ba yan sir? Papaluin ko po ba ulit yung snatcher? Hindi. Lumapit si Steven kay Agnes. Babalik ng tiyahin ko mula sa state next week. She holds the remaining shares of the company. Gusto niyang ipakasal ako sa anak ng business rival namin para masecure ang merger. Unless I'm already engaged. Nalaglag ang sandok na hawak ni Agnes. Engage? Agnes, I need you to be my fiancé. Kahit panandalian lang. Napasigaw bigla ang dalaga sa gulat. Ano? Ako? Magiging fake fiancé? Naku sir, janitress lang ako. Hindi nga ako marunong mag-English ng mga sosyal. Huwag ka mag-alala, tuturuan kita. Tuturuan kitang maging Agnes Samson. Babayaran kita ng triple at sisiguraduhin kong habang buhay na magiging maayos ang lola mo. Sige na Agnes, pumayag ka na. You saved my briefcase, diba? Please, isave muli yung buhay ko ngayon. Napatulala si Agnes. Mula sa paglilinis ng banyo, ngayon
Magiging asawa na siya ng isang bilyonaryo? Naku Lord, sabi ko trabaho lang diba? Bakit naman po may kasamang love life? Pero nang makita niya ang mata ni Steven na desperado, alam niyang hindi siya makakatanggi. Humingi na malalim si Agnes at saka nagsalita. Ay, okay, sige sir. Game po ako pero sa isang kondisyon ho. Okay, sige kahit ano. Wag niyo ho akong lolokohin ha. Kasi sa probinsya namin, namamaril ho kami naman loloko. Napangiti naman si Steven. Isang totoong ngiti. Okay, deal. Isang linggo bago dumating ang tita Miranda, nakatayo si Agnes sa harapan ng mesa ni Steven. Hawak niya ang isang kontrata na kasing kapal ng dictionary. Binabasa ng dalaga ang kontrata na nakakunot ang noo. Sir, teka, seryoso po ba to? Rule number 4, no public display of affection unless necessary? Teka, akala ko ba engaged tayo? Di ba dapat sweet tayo? Hindi tumingin ang binata at nagtatype lang ito sa laptop niya. Oh yes, we are engaged for the public eye. Agnes, not inside this house, okay? Ayoko masanay ka at ayokong isipin ng mga katulong na totoong may relasyon tayo. We need to maintain professionalism. Bumulong-bulong naman ang dalaga. Professionalism daw. Siya nga to nag-alok ng kasal-kasalan. Hoy, narinig ko yan ah. And rule number 1, the most important is, basahin mo yan ng malakas. Huminga naman ng malalim si Agnes. Okay, sige. Rule number 1, do not fall in love. The engagement is purely business. Any emotional attachment will void the contract. Tumingin si Agnes kay Steven. Gwapo ito at sobrang gwapo lalo kapag seryoso. Ang mga mata nito ay parang dark chocolate na nakaka-addict tingnan. Tumawa ng pilit ang dalaga. Sus, iyakang-iyaka yan sir. Hindi naman po ako asyumera. Alam ko po yung lugar ko. Janitress ako at bilyonaryo kayo. Langit, lupa, impyerno. Este gitna. Safe po ang puso niya sa akin. Tumayo si Steven at lumapit kay Agnes at tiningnan niya ito sa mga mata. Okay, mabuti kung ganun. Siguraduhin mo lang Agnes ah. Because I can be very charming when I wanted to be. Namula si Agnes. Ang lapit ng mukha ni Steven. Naaamoy niya ang mint shaving cream nito. Napatras ang dalaga at nautal. Opo, copy po sir. Okay, sige. Mag-start na tayo. Gary, bring in the rocks. Pumasok si Gary na may tulak-tulak na clothing rack na puno ng mga mamahaling damit. Okay sir, ready na ang wardrobe. Pinili ko mga kulay na babagay kay Agnes. Red, gold, emerald green. Diba? Pangkabugera. Ala, ang dami naman. Teka, saan ko susuting yan? Sa palengke? You are going to be Mrs. Samson soon. Hindi ka pwede magsuot ng t-shirt na may mga butas. Simula ngayon, bawal na mga loose clothes. We need to show off your potential. Tiningnan muli ng binata si Agnes mula ulo hanggang paa. Namula ulit ang dalaga sa tingin ni Steven. Potential? Ano kayang potential ang tinutukoy nito? Nagsimula na ang transformation. Si Agnes na sanay sa ponytail at pulbo lang ay inayusan ng isang private team na tinawag ni Steven. Habang inaayusan si Agnes sa kwarto, naghihintay si Steven at Gary sa sala. Umiinom ng kape si Steven pero halatang hindi mapakali. Tingin ang tingin ito sa kanyang relo. Sir, relax lang ho. Ang ganda kaya ayusin. Matagal talaga pero promise sir, magugulat kayo. Si Agnes ay parang diamond in the rough. Kailangan lang pakintabin. Oo, Gary, alam ko na maganda siya. I have eyes. Ang inaalala ko ay kung marunong ba siya magdala ng gown. Baka kasi matapilok yun. Bumukas ang pinto sa taas ng hagdan. Mr. Samson, she's ready. Tumayo si Steven at tumingala siya sa hagdan. Lumabas si Agnes, suot ang isang red silk dress na may slit sa gilid. Hapit ito sa katawan niya. Ipinapakita ang kurba na matagal nang naitago sa maluwag na janitor uniform. Ang buhok niya ay nakalugay, bagsak at makintab. Ang makeup ay minimalist pero lalong nagpapatingkad sa morena niyang ganda.
Dahan-dahan bumaba si Agnes sa hagdan. Nakahils siya at medyo nanginginig ang tuhod at nakatingin ito sa paanan niya. Dahan-dahan lang, Agnes. Huwag kang gugulong, please. Huwag kang gugulong. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Steven. Nakatulala ito, nakanganga ng konti at hawak ang tasa ng kape na muntik nang matapon. Siniko ito ni Gary. No, sir. Sir, teka lang sir. Yung laway niyo tumutulo. Natauhan ng bilyonaryo at mabilis na inayos ang sarili. No, pwede ba tumigil ka nga, Gary? Nakarating si Agnes sa baba at humarap siya kay Steven. Sir, okay lang ho ba? Masyado ho ba mapula? Mukha po ba akong ketchup? Lumapit si Steven. Hindi siya makapagsalita agad. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Agnes hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang babae. Isang napakagandang babae. Mahinang nagsalita ang binata at may lambot ito. Wow, you look breathtaking. Namula si Agnes. Mas pula pa sa dress na suot niya. Sir naman baka binobolan niyo lang ako para galingan ko umarte. Hinawakan ni Steven ang kamay ni Agnes. Ay nako, I don't joke about beauty, Agnes. Bagay sa'yo. You look like you belong in this house. Nagkatitigan sila, yung titig na parang may kuryente. Yung titig na lumalabag sa rule number 1. Sa gilid naman ay simpleng kinikilig si Gary. Wow, nice. Sabi na bagay na bagay kayo. Photo operation na to. Bumitaw si Steven. Medyo uminit ang kanyang tenga. Okay. Sige. Maganda na ang suot mo pero ang lakad mo, para kang pato. Kailangan nating ayusin yan. Hala, grabe naman dun sa pato. Masakit kaya sa pato? Parang tinutuhog yung mga kalyo ko. Ay nako, tiisin mo. Beauty is pain. Halika, mag-practice tayo. Naglakad-lakad sila sa mahabang hallway ng mansyon. Okay, sige. Chin up and shoulder back. Huwag kang yumuko. Ang fiancé ni Steven Samson, hindi yumuyuko kahit kanino. Kasi sir, ang daling sabihin pero ang hirap gawin. Para po kasi ako nakatapak sa pako. Naglalakad dito ng pasuray-suray papunta kay Steven. Okay, Agnes, come to me. Imagine that I am holding a diamond ring. Walk towards the prize. Nag-focus si Agnes. Kaya ko to. Para kay Lola Sol at para sa 40K per month. Naglakad siya ng tuwid. 1, 2, 3. Biglang sumabit ang heels niya sa carpet. Nawalan siya ng balanse at nasubsob na siya sa sahig. Pero mabilis si Steven. Sa isang iglap, nasalo niya si Agnes. Isang kamay sa bewang ni Agnes at ang isang kamay ay sa braso. Si Agnes naman ay napakapit sa balikat ni Steven. Naka-freeze sila sa posisyong yun. The deep. Ang lapit ng mukha nila. Ramdam ni Agnes ang hininga ni Steven sa labi niya. Naaamoy niya ang pabango nito. Amoy expensive woods at success. Bumilis ang tibok ng puso ni Agnes. Tiningnan ni Steven ang mga mata ng dalaga, pababa sa ilong at pababa sa labi. Napalunok si Steven at bumulong. I got you. Bumulong din naman si Agnes at hindi makagalaw. Maraming salamat po. Sir, ang bango niyo ho. Ngumiti naman ang nakakaloko ang binata. Agnes, are you breaking the rule number 1? Nataranta na mabilis na tumayo ang dalaga. Hindi ho. Nadalas lang ako. Ikayo po yata yung bumabali sa rules Kung makahawak po kasi kayo sa bewang ko, huwagas. Tiningnan ni Steven ang kamay niya. Parang may naiwang init. Inililigtas lang kita sa pagkabagok. Anyway, enough practice. Okay ka na. Bukas darating si Tita Miranda kaya magpahinga ka na, okay? Tumalikod si Steven at naglakad papunta sa opisina niya pero napahawak siya sa dibdib niya. Ang bilis din ang tibok ng puso niya. Dumating na ang araw ng paghuhukom. Nasa dining hall sila. Ang lamesa ay puno ng mamahaling pagkain. May steak, salmon at caviar. Sa kabisera ay nakupo si Tita Miranda. Nasa 50s at nakaperlas.
Matari ang kilay at kung makatingin ay parang iniis ka ng kaluluwa mo. Sa kanan niya naman ay si Steven. Sa tabi naman ni Steven si Agnes na nakasuot ng emerald green dress. Si Tita Miranda ay hinihiwang steak ng dahan-dahan. So, ikaw si Agnes Mori. Iyon ang pangalan mo? Tuwid ng upo ni Agnes, ginagaya ang itinuro ni Steven. Opo, ma'am. Agnes po. Steven told me that you met at a charity event, tama ba? Opo. Nagbo-volunteer po ako sa isang foundation para sa mga bata. Oh, that's impressive, ah. Which foundation? Natigilan si Agnes dahil wala sa script ang tanong na yon. Yung Bantay Bata. Hindi. Smile Foundation po. Maliit lang ho siya. Okay. And what does your family do? Are they in business? Kinabahan si Agnes. Hindi siya pwedeng magsinungaling tungkol sa pamilya niya. Baka mabuking. Hinawakan naman ni Steven ang kamay ni Agnes sa ilalim ng mesa. Pinisil niya ito na parang sinasabing kaya mo yan. Huminga naman ng malalim ang dalaga. Wala ho kaming business, ma'am. Ang lola ko po ay nasa probinsya. Simple lang po ang buhay namin. Hindi ho kami mayaman na katulad ninyo. Natigilan si Tita Miranda sa pagmuya at sabay tumaas ang kilay. Oh, okay. So, isa kang mahirap? Sumingit ang binata at medyo matigas. Tita, Agnes came from a humble background, but she works hard. I'm speaking to her, Steven. Ibinalik ang tingin nito kay Agnes. Okay, so Agnes, ang ibig sabihin ikaw ay mahirap. Si Steven ay bilyonaryo. Magpakatotoo tayo dito. Are you with him because of his money? Nanlaki yung mga mata ni Agnes. Ang sakit ng tanong. Diretso sa buto pero naalala ni Agnes ang dignidad niya. Janitress siya. Sanay siya sa hirap pero hindi siya mukhang pera. Tumingin ng diretso sa mata ni Tita Miranda ang dalaga. Ma'am Miranda, nung una kaming nagkita ni Steven, hindi ko po alam na bilyonaryo siya. Totoo naman eh. Akala niya, snatcher victim lang ito. Hindi po pera ang nagustuhan ko sa kanya, kundi ho yung kabutihan niya, yung pagiging protective niya, at maaalalahanin po. Aanhin ko naman po yung yaman kung masama naman ho yung ugali, di ba? Kay Steven po, naramdaman kong ligtas ako at yun po yung hindi nabibili ng pera. Natahimik ang mesa. Tinitigan ni Steven si Agnes. Namangha siya. Ang ganda ng sagot at parang totoo. Napainom naman ng wine si Miranda. Okay, well said. Let's see if that love can survive this world. Tapos ng dinner, nasa kwarto na si Tita Miranda at nagpapahinga. Lumabas naman sina Steven at Agnes sa balcony para magpahangin. You were amazing inside. Ang grabe, kinabahan ako ah. Kinabahan ako nung tinanong ka tungkol sa pera pero alam mo, ang galing mo sumagot. Sumandal naman sa railings ang dalaga at tinanggal ang heels. Ay nako sir, hula hoop talaga yung puso ko sa kaba kanina. Akala ko'y kakainin niya ako ng buhay. Pero totoo naman po yung sinabi ko eh. Mabait naman ho kayo. Minsan. Ano? Minsan? Opo, kapag hindi ho kayo masungit. Katulad ngayon. Lumapit si Steven kay Agnes. Ang hangin sa gabi ay malamig pero mainit ang tensyon sa pagitan nila. Agnes, thank you for defending me and for defending us. Trabaho ko po yun sir, di ba? Maging fake fiancé, remember? Oo, tama. Fake fiancé. Biglang bumukas ang sliding door ng kwarto ni Tita Miranda na katabi ng balcony. Nakasilip si Tita Miranda mula sa malayo. Steven, Agnes, bakit magkalayo kayo ha? Lovers don't stand 3 feet away from each other under the moonlight. Unless, kung ang lahat ng mga to ay acting lamang. Nataranta si Agnes at nataranta din si Steven. Kailangan nilang patunayan. Ngayon na. Bumulong ang binata sa dalaga. Agnes, nagmamasid siya sa atin. Kailangan natin tong gawing mukhang makatotohanan. Bumulong naman pabalik ang dalaga.
Naku, sir. Paano ho? Pagkatiwalaan mo lang ako. Hinila ni Steven si Agnes palapit sa kanya. Hinawakan niya ang bewang nito gamit ang isang kamay at ang isa naman ay humawak sa pisngi ng dalaga. Nagsalita ang binata ng malakas ng konti para marinig ng tita niya. Mahal na mahal kita, Agnes. Nanginginig naman na sumagot ang dalaga rito. I love you too, Steven. Dahan-dahan na nilapit ni Steven ang mukha niya. Naku, ay Diyos ko, nahalikan niya ba ako? Hala, first kiss ko to. Lord, sana mabango yung hininga ko. Okay, pagpapanggap lang ito. Just close enough para mapaniwala si tita. Mga bulong nila sa kanilang isipan. Pero nung naamoy ni Steven ang pabango ni Agnes at nakita ang mapupulang labi nito, nakalimutan niya na umaarte lang sila. Pumikit si Agnes at dumampi ang labi ni Steven sa labi ng dalaga. Dapat ismak lang at dapat mabilis lang pero hindi. Lumalim ang halik at naging passionate. Naging totoo. Hinawakan ni Agnes ang batok ni Steven. Niyakap ni Steven si Agnes ng mahigpit. Parang ayaw ng pakawalan. Tumagal yon ng 5 segundo hanggang sa 10. Nakalimutan nila si Tita Miranda. Nakalimutan nila ang kontrata. At nakalimutan din nila ang mundo. Nung humiwalay sila para huminga, pareho silang natulala. Nakatingin sila sa isa't isa. Hinihingal, gulat na gulat. Isinara ni Tita Miranda ang kortina ng padamog. Ay nako, ang mga kabataan talaga ngayon, mawalang delikadesa. Nawala na si Tita pero sina Steven at Agnes ay hindi pa rin gumagalaw. Ilang segundo pa ay natauhan sila at napahawak sa labi si Agnes. Sir, nasa kontra ko ba yun? Namumula at umiwas naman ang tingin si Steven. Hindi. Pero emergency amendment to save the mission. Okay. Mission. Pero alam nilang dalawa na hindi yun mission lang. Pumasok si Steven sa loob ng mabilis. Good night, Agnes. Naiwan si Agnes sa balcony at hawak-hawak ang dibdib. Kinikilig siya at napatalon-talon pa ng mahina. Oh my God! Tinalikan niya ako! Grabe, ang lambot ng labi niya. Shit! Lupa, kainin mo ko ngayon na! Kinabukasan matapos ang balcony kiss, maaga pa lang ay gising na si Agnes. Hindi siya nakatulog. Tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, naaalala niya ang labi ni Steven. Ang init, ang lambot. Nasa kusina siya at naghihiwa ng sibuyas at kinausap niya ito. Ay, bakit kaya ganun? Kasama ba sa kontrata yon? Baka naman nadala lang siya. Baka akala niya ako si... Ay, kung sino man yung ex niya. Ay, naku Agnes, huwag kang asyumera, okay? Janitress ka, bilyonaryo siya, iyan yung tandaan mo. Pumasok naman si Gary. Hey, good morning, future Mrs. Samson. O teka, bakit namumugto yung mga mata mo? Umiyak ka ba o dahil dyan yan sa sibuyas? Pinunasan niya ang luha niya. Kuya Gary, dahil lang to sa sibuyas, ang tapang kasi. Ay sus, balita ako. May milagrong nangyari sa balcony kagabi Nakita ko si Sir Steven tulala habang pakit ng hagdan. Inawakan pa yung labi niya. Ikaw may hidden talent ka pala pagdating sa kissing. Namula naman ng sobra si Agnes at tinakpan niya ang mukha niya ng sandok. Ay naku, grabe ka naman Kuya Gary. Huwag kang maingay tsaka huwag kang ganyan. Baka marinig yan ni Tita Miranda. Biglang pumasok si Steven na naka-gym clothes. Pawisan at ang bango pa rin kahit bagong workout. Natigilan silang tatlo. Hindi makatingin si Steven kay Agnes. Good morning, Gary. Ang coffee, yung kulay black. Ganun din ang dalaga. Hindi rin ito makatingin sa binata. Good morning ho, sir. Siya nga pala, Agnes. About last night. Kailangan natin mag-usap mamaya, okay? I need to clarify things. Kinabahan naman biglang dalaga. Ano ho? Clarify? Okay, sige ho, sir. Pasensya na po kung lumampas ako sa linya. No, you didn't cross the line. Ako yun. And
Bago pa matapos ni Steven ang sasabihin niya ay tumunog ang doorbell. Mahaba at sunod-sunod. Ay, sino kaya yan? Ang aga naman mambulabog. Lumabas si Gary para tingnan. Pagbalik niya ay maputla na siya. No. Yes, Sir Steven. Si Tita Miranda po ay may kasama at hindi niyo yun magugustuhan. Pumasok si Tita Miranda sa kusina. Nakangisi at sa likod niya ay isang babaeng matangkad, maputi at naka-Chanel dress at mukhang supermodel. Yun ay si Vanessa Chua, ang anak na may-ari ng Chua Empire, ang kababata ni Steven at ang ideal wife sa mata ng lipunan. Lumapit ang babae at bumeso kay Steven. Hello, Steven, darling. It's been so long, ah. Naniga sa kinatatayuan niya si Steven. Vanessa? Teka, anong ginagawa mo rito? I invited her, Steven. She just arrived from Paris. Since nandito naman tayong lahat, why not invite her to a company anniversary gala tonight? After all, ang Chua Group ang pinakamalaking investor natin. Tumingin si Vanessa kay Agnes. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Naka-apron at may hawak na kutsilyo at sibuyas. Oh, and who is this ba? Bagong katulong mo? Nasaktan si Agnes pero lumapit si Steven at pinakilala siya sa modelo. Vanessa, siya nga pala si Agnes, ang aking fiancé. Natawa naman na mapakla si Vanessa. Oh, siya pala yung fiancé. You mean the charity case Tita Miranda told me about? Oh, Steven. You always had a soft spot for strays. Anyway, Agnes, nice to meet you, ah. Pakikuha naman ako ng water with lemon. Thank you. Tumalikod si Vanessa at umupo sa dining table na parang siyang may-ari ng bahay. Naiwan si Agnes na nakatayo. Hawak ang sibuyas habang dinudurog ang puso niya ng hiya. Gabi ng 50th anniversary ng Samson Group. Nasa isang mamahaling hotel ang event. Puno ito ng mga businessman, politiko at socialities. Dumating si Steven at Agnes. Suot ni Agnes ang isang midnight blue gown na bigay ni Steven. Napakaganda niya pero hindi siya komportable dito. Ramdam niya na hindi siya belong. Si Steven naman ay gwapong-gwapo sa kanyang tuxedo. Hawak niya ang kamay ni Agnes at bumulong rito. Agnes, huwag mo nalang pansinin yan si Vanessa, okay? Just stick with me. Teka lang, sir. Kinakabahan kasi ako eh. Ang daming tao. Baka may makakilala sa akin na janitress ako dati sa building ninyo. Oh, ano naman. Walang masama sa pagiging janitress. Marangal na trabaho yun and I am so proud of you. Napangiti si Agnes. Proud sa kanya ang binata. Lumapit sila sa table nila. Nandoon si Tita Miranda at Vanessa. Oh, Steven, finally! Halika dito sa tabi ko. We need to talk about the merger. Ang elegante ni Vanessa. Suot ang gold gown na sobrang takaw pansin. I'm sitting with my fiancé, Vanessa. Umupo si Steven sa tabi ni Agnes kaya nainis si Vanessa. Nagsimula ang program. Habang kumakain ay pasimpleng nagpaparinig si Vanessa. You know, Agnes, I heard that you're from the province. Sanay ka bang gumamit ng fish knife? Or do you usually eat with your hands? Mahinahon lamang na sumagot ang dalaga. Sanay ho ako magkamay, ma'am. Mas masarap po kasi ang pagkain kapag ramdam mo ang biyaya ng Diyos. Pero marunong din naman po akong gumamit ng kubyertos. Tinuruan ho ako ng fiancé ko. Napangiti naman si Steven pero napikon na si Vanessa. Oh, is that so? Well, sana tinuruan ka rin niya kung paano hindi magmukhang gold digger. Binitawan ni Steven ang tinidor at maingay na ibinagsak ito. Pwede ba tumigil ka na, Vanessa? Isa pang beses na insultuhin mo si Agnes and I will cancel the deal with your father. Tumahimik ang mesa kaya binasag ni Tita Miranda ang katahimikang ito. Steven, huwag ka naman masyadong marahas. Vanessa is just joking. Well, hindi yun nakakatuwa. Excuse us. Agnes, tara, let's dance. Dinala ni Steven si Agnes sa dance floor. Tumugtog ang isang romantic song. Si Agnes ay nakasandal sa dibdib ng binata na bumubulong. Sir, bakit niyo na ginawa yun? Kalaban niyo ang pamilya niya. Baka bumagsak ang kumpanya niyo. Ay naku, wala akong pakialam dyan sa kumpanya if it means losing my respect for myself or letting anyone hurt.
Agnes, nung hinalikan kita kagabi, Ano? it wasn't just for a show. I think Biglang namatay ang music. Umakyat si Tita Miranda sa stage at nagsalita sa mikropono. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Tonight is a special night, not just for our anniversary, but for the future of Samsung Group. I would like to announce the strategic partnership between Samsung Group and Chua Empire. Nagpalakpakan ng mga tao. And to seal this partnership, we are looking forward to the union of two powerful families, Steven Samson and Vanessa Chua. Nanlaki ang mga mata ni Agnes at nanlaki ang mata ni Steven. Nagbulungan ng mga tao. Uy, hindi ba may kasamang iba si Steven? Sino kaya yung babaeng naka-blue? Kabit ba yun? Ay naku, kawawa naman na syumera. Lumapit si Vanessa kay Agnes sa gitna ng dance floor at nakangisi ito. Oops! Didn't you get the memo? We were just a placeholder, dear. A distraction habang nasa Paris ako. Ngayon, nandito na ang Reyna. Pwede nang umalis ang katulong. Tumingin si Agnes kay Steven. Naghihintay siya na ipagtanggol siya nito na sabihin nitong mali kayo. Si Agnes ang mahal ko. Pero natigilan si Steven. Nakita niya ang board members na tumango. Nakita niya ang daddy ni Vanessa na seryosong nakatingin. Kapag humindi siya ngayon, sa harap ng Vindia, babagsak ang stock market bukas. Mawawalan ng trabaho ang libo-libong tao. Nag-alinlangan si Steven. Ilang segundo lang pero sapat na yun para madurog ang puso ni Agnes. Tama si Tita Miranda. Janitress lang ako. At ikaw, isa kang bilyonaryo. Magkaiba talaga tayo ng mundo. Agnes, sandali. Hayaan mo muna na magpaliwanag ako. Huwag na ho, sir. Tapos naman na yung kontrata. Clear na po sa akin. Tumakbo si Agnes palabas ng ballroom. Sandali! Agnes! Hahabulin sana ni Steven si Agnes pero hinarangan siya ng daddy ni Vanessa at ng mga reporters. Mr. Samson, is it true that are you engaged with Miss Chua? Who was that girl? Hindi makalusot si Steven. Wala siyang nagawa kundi tingnan ang papalayong figura ni Agnes. Nakauwi si Agnes gamit ang taxi. Umiiyak siya habang nag-iimpake. Tinanggal niya ang mamahaling gown at sinuot ulit ang luma niyang t-shirt at maong. Wala siyang dilalang kahit anong ibinigay ni Steven. Iniwan niya ang mga dress, sapatos at alahas. Kinuha niya ang engagement ring sa daliri niya. Ang bigat nito. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa katabi ng isang sulat. Bigla namang tumunog ang phone niya. Tumatawag ang kapitan sa barangay nila sa probinsya. Hello, Kap? Naku, Agnes, umuwi ka na. Alola Sol mo'y natake sa puso. Nasa ospital ngayon at kritikal. Hinahanap ka. Parang gumuho ang mundo ni Agnes. Ano po? Hello, Kap? Sige po, papauwi na po ako ngayon. Ngayon din mismo. Wala nang panahon para malungkot pa. Wala nang panahon para maghintay kay Steven. Kailangan siya ng lola niya. Dali-daling lumabas si Agnes ng mansyon, bit-bit ang maliit niyang bag. Paglabas niya ng gate, umuulan. Wala si Gary dahil naiwan sa hotel kasama si Steven. Wala siyang sasakyan. Naglakad si Agnes sa ulan. Basang-basa siya pero nakatulog ito para matakpan ang luha sa mga mata nila. Ang tanga mo, Agnes. Ang tanga-tanga mo. Ayan ang napapala mo dahil naniniwala ka sa fairy tale. Ay, basang sisiw ka na naman. Sumakay na siya ng bus papuntang probinsya, palayo sa Maynila at palayo kay Steven. Kinabukasan ni umuwi si Steven. Gulo-gulo ang buhok at amoy alak. Napainom siya sa inis. Agnes! Agnes! Walang sumasagot. Pumasok siya sa kwarto ni Agnes at malinis ito. Walang gamit at walang bakas ni Agnes. Nakita niya ang singsing sa mesa at ang sulat. Binasa niya ito. Sir Steven, maraming salamat po sa lahat. Sa pagpapatira sa akin, sa pagpapagamot kay Lola, at sa pagpaparamdam sa akin na maganda ako kahit sandali lang. Alam ko po ang lugar ko. Hindi po ako bagay sa mundo ninyo. Tama naman po si Miss Vanessa. Placeholder lang ako, kaya huwag ko kayong mag-alala. Hindi ko po kayo sisingilin sa serbisyo ko.
Ang bayad na lang po ay yung mga alaala. Sana maging masaya kayo. Hindi ko ho kayo makakalimutan. Agnes. Napaupo si Steven sa kama at hinawakan niya ang singsing. Hindi. Hindi, Agnes. You're not a placeholder. You're everything. Pumasok si Gary at hingal na hingal. No, sir. Nalaman ko sa guard. Umalis ho si Agnes kagabi. Tumawag daw ang probinsya. Yung lola niya, nasa ICU. Napatayo si Steven sa kinaupuan niya. Ano? Bakit hindi niya sinabi? Sir, wala na siyang oras at saka akala niya pinili niyo na si Vanessa. Gary, ihanda mo ang helicopter. Ano po, sir? Determinado si Steven at medyo galit sa sarili. Pupunta tayo sa probinsya at susunduin ko siya. I don't care about the merger and I don't care about Tita Miranda. I lost her once because I hesitated. I won't lose her again. Kinuha ni Steven ang singsing at isinilid sa bulsa. Humanda ka, Agnes Mori. Hindi ako papayag na ganito lang tayo matatapos. Bago umalis si Steven, may huling ginawa si Gary. Teka sir, bago tayo umalis, may nahanap ang private investigator natin. Yung tungkol sa leak. Yung nagpapasok na snatcher at yung nabigay ng info kay Vanessa. Binuksan ni Gary ang laptop, isang CCTV footage mula sa opisina ni Steven noong nakaraang buwan. Nakita doon si Miss Corazon, yung supervisor na nagtanggal kay Agnes, kausap niya si Tita Miranda sa loob ng opisina. Ma'am Miranda, nasira ko na po ang CCTV sa floor na to. Pwede na nating ipalabas na si Agnes ang may kasalanan sa base. Kailangan nating maalis si Agnes sa building para wala na makakita sa illegal transaction ninyo. Okay, mabuti. Kapag nawala si Agnes at makuha natin ang briefcase ni Steven, mapipilitan siyang pakasalan si Vanessa para sa pera. Akin ang kumpanya. Nagulat si Steven sa narinig niya. Ano? Si Tita Miranda at si Miss Corazon? Sila may kagagawa ng lahat? Pati yung pagkatanggal ni Agnes? Opo sir, planado ang lahat simula pa lang. At mula pa noon, si Agnes na ang biktima. Nagdilim ang paningin ni Steven. Okay Gary, send this to the police. Send the copy to the board of directors. Ano sir? Ipapakulong ho ba ninyo ang tita ninyo? Grabe ang ginawa niya sa kumpanya. She hurt me but most importantly, she hurt Agnes. Gagawin ko silang alikabok. Tumalikod si Steven. And now, let's go and get back my wife. Sa isang maliit na ospital sa probinsya, nakaupo si Agnes sa hard plastic na upuan. Mugto ang mata, gusot ang damit. Hawak niya ang resibo ng ospital. Ang balance ay 150,000. Para kay Agnes, ang halagang yon ay parang bundok na hindi niya kayang akyatin. Naubos ng ipon niya sa pamasahe pa lang. Wala na siyang trabaho at wala na si Steven. Ay, saan ako kukuha nito, Lord? Tulungan niyo naman po ako. Ayoko po na mawala si Lola. Siya lang yung meron ako. Lumapit ang isang nurse. Miss Mori, kailangan na pong bayaran ng down payment para sa operasyon ng lola ninyo. Kapag hindi po nabayaran in 1 hour, hindi po namin siya may schedule. Lumuhod sa harapan ng nurse si Agnes. Noko naman nurse, parang awa niyo na ho. Bigyan niyo po ako ng konting oras. Maghahanap po ako ng paraan. Isasangla ko ho yung bahay namin. Huwag niyo lang ho sanang pabayaan yung lola ko. Naku, pasensya na ho ma'am. Policy ho kasi yun ng ospital. Akmang aalis ng nurse nang biglang may dumagundong na ingay sa labas. Ang lakas ng hangin. Nagliparan ng mga papel sa nurse station. Nagsitinginan ng mga tao sa bintana. May helicopter na lumapag sa open field sa tapat ng opisina. Kulay itim, makintag at may tatak na SGC o Samsung Group of Companies. Napatingin si Agnes sa bintana. Ano yun? Teka, may politiko ba? Bumukas ang pinto ng helicopter at bumaba ang isang lalaki. Nakatoksido pa rin galing sa gala pero nakatupi ang sleeves, tanggal ang bow tie at gulo-gulo ang buhok. Tumakbo siya papasok ng ospital kasunod si Gary na may bitbit na malaking bag. Pumasok si Steven sa lobby. Hingal na hingal at pinagtitinginan siya ng lahat na para siyang isang artista na naligaw sa baryo. Hinanap ng mata niya si Agnes.
Nakita niya ito na nakaluhod sa sahig. Agnes! Nagulat si Agnes. Akala niya'y namamalikmata lang siya. Steven? Tumakbo si Steven papalapit at itinayo si Agnes. Niyakap niya ito na mahigpit. Yung yakap na parang mawawala ang hininga ni Agnes. Naku, maraming salamat. Natagpuan din kita. Itinulak naman ng dalaga si Steven ng mahina. Teka, ano bang ginagawa mo rito? Bakit ka ba nandito? Di ba, engaged ka na kay Vanessa? Sige na, umalis ka na. Hinawakan naman ang mukha ni Agnes ng binata. Hindi, ano ko ba? Hindi ako naka-engage sa kanya. Tumakas ako, Agnes. Iniwan ko sila at sinundan kita. Sumingit naman ang nurse. Excuse me po sir, bawal pong mag-ingay dito. At Miss Mori, paalala lamang po yung payment. Kailangan na po ng lola niyo na maoperahan. Humarap si Steven sa nurse. Inalabas niya ang kanyang black card. Sige na, babayaran ko na lahat. The operation, the room upgrade, everything. Ilipat niyo ang lola niya sa pinakamagandang kwarto and get the best doctor now. Nanlaki ang mata ng nurse na makita ang black card. Okay sir. Right away ho. Humarap ulit si Steven kay Agnes. Agnes, nandito na ako. Hindi bilang boss mo at hindi bilang fake fiancé mo. Nandito ako dahil hindi ko kaya mabuhay nung wala ka. Napaiyak si Agnes. Gusto niya maniwala pero takot pa rin siya. Pagkatapos ng operasyon ay inilipat na si Lola Sol. Nasa private room ito at stable ng lagay at gising na. Nasa gilid naman ng kama si Agnes, sinusubuan ng lugaw ang lola niya. Nakatayo naman sa may pinto si Steven at Gary. Si Steven na sanay sa boardroom meetings, ngayon ay parang batang nahihiyang pumasok. Nagsalita ang matanda ng mabagal at mahina. Nako, mabuti naman at nakauwi ka na, apo. Pasensya ka na. Pinag-alala pa kita. Ano ka ba Lola? Huwag ka na ma-stress dyan, okay? Nagawa naman na namin ang paraan lahat kaya magpahinga ka na lang po. Agnes, apo. Nga pala, sino ba yung gwapong lalaki na nasa pinto? Mukhang artista. Boyfriend mo ba yon? Namula naman ng dalaga dahil sa sinabi ng kanyang lola. Lola naman, boss ko yan dati. Siya si Sir Steven. Siya po nagbayad ng hospital bills. Nako, boss. Bakit ko makatingin sa'yo parang ikaw ang boss niya? Lumapit si Steven. Yumuko siya at nagmano kay Lola Sol. Tinuro sa kanya ni Gary on the way here. Magandang hapon po, Lola Sol. Ako po si Steven at manliligaw ako ni Agnes. Nasamid si Agnes at napangiti naman si Lola Sol. Ano? Maliligaw? Aba, bakit nakatoksido? Mga harana ka ba o ikakasal? Natawa naman ng konti si Steven. Nagmamadali ko kasi ako, Lola. Galing po ako sa isang maling desisyon at tumakbo po ako papunta dito sa tamang desisyon. Tumingin naman kay Agnes ang binata. Nako, napakalalim nun. Agnes, gusto ko ang batang to. Mukhang mabango. Ay nako, Lola. Suway ng apo sa matanda. Humarap naman si Agnes kay Steven. Sir, pwede ho ba tayo na mag-usap sa labas? Lumabas sila ng hallway. Steven, ano ba talagang plano mo? Binayaran mo ang ospital, maraming salamat doon ha. Babayaran kita ng paunti-unti pero hindi mo kailangan magpanggap na maliligaw ka. Wala naman si Tita Miranda dito at wala naman ng kontrata. Agnes, wala nang kontrata. Kaya nga ginagawa ko to kasi gusto ko. Hinawakan ni Steven ang mga kamay ni Agnes. I saw the CCTV footage, Agnes. Alam ko na ang ginawa ni Tita Miranda at ni Miss Corazon. Sila ang nag-frame up sa'yo tungkol doon sa vase. Sila rin ang nagplano na lahat para mapilitan ako na pakasalan si Vanessa. Nanlaki ang mga mata ni Agnes. Ano? Sila? So hindi ako tanga? Hindi ako malas? No, hindi. You're a victim and I'm so sorry na hindi kita naipagtanggol agad. Nung nasa ballroom tayo, nagalinlangan ako kasi iniisip ko ang kumpanya. Iniisip ko ang trabaho ng mga tao pero nung umalis ka, na-realize ko na aanihin ko ang kumpanya kung wala ka naman. Kung wala naman ang puso ko. At ikaw ang puso ko, Agnes.
Tumulo ang luha ni Agnes. Ito ang mga salitang matagal na niya gustong marinig. Pero Steven, tandaan mo, magkaiba tayo. Tingnan mo ako, janitress, probinsyana. Samantalang ikaw ay langit. Pinunasan naman ng binata ang luha ng dalaga. Di ba baba ako sa lupa? I don't care about status. Kung kinakailangan ko na matutong magsibak ng kahoy o kumain ng nakakamay araw-araw ay gagawin ko. Basta, payagan mo lang ako na mahalin ka. Tinitigan ni Agnes si Steven. Nakita niyang sinseridad. Wala itong halong acting. Ngumiti naman ng maliit si Agnes. Seryoso? Magsisibak ka ng kahoy? Subukan mo ko. Isang linggo nang lumipas. Nakarecover na si Lola Sol at nakauwi na sa bahay. Tinutuon ni Steven ang sinabi niya. Hindi siya umuwi ng Maynila. Nanatili siya sa probinsya. Nagrenta siya ng kwarto sa kabilang bahay pero araw-araw siyang nasa bahay ni na Agnes. Nakasuot si Steven ng sando at shorts na binili ni Agnes sa palengke. Nasa likod bahay siya. May hawak na palakol at nagsisibak ng kahoy. Grabe. Mas mahirap pa to kaysa sa pag-gym. No, kaya mo yan, sir. 50 reps pa para sa pag-ibig. Nakaupo lang si Gary sa bench at umiinom ng buko juice. Ay, no, Gary. You're fired. Okay, tulungan mo ako rito. Sir, sabi ni Agnes, test of character daw yan. Bawal akong tumulong, syempre. Lumabas si Agnes na may dalang tray ng merienda, saging na saba at juice. Eto, magpahinga na muna kayo. Lumapit si Steven kay Agnes. Pawisan, madungis pero masaya. Ano, bumasa na ba ako? Pwede na ba ako mag-asawa ng probinsyana? Pinunasan ng dalaga ang pawis ng binata. Pwede na pero kulang pa. Marunong ka na bang magkayod ng nyog? Kaya ko naman matutunan yun. Kaya ko matutunan ng lahat galing sa'yo. Umupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Steven, may balita ka na ba dun sa Maynila? Naging seryoso agad ang itsura ng binata. Tumawag yung abogado ko kanina. Ipinakita ni Steven ang video sa cellphone niya tungkol sa news report. Isang malaking iskandalo ang yumanig sa Samsung Group of Companies. Inaresto kanina umaga si Miranda Samson at ang kasabwat nito na si Corazon Dantes dahil sa kasong corporate theft at falsification of documents. Sa video, makikita si Tita Miranda na nakaposas. Tinatakpan ng mukha ng bag. Si Miss Corazon naman ay umiiyak habang isinasakay sa sasakyan ng mga pulis. Ibinunyag ng CEO na si Steven Samson ang mga ebidensya bago siya pansamantalang bumaba sa pwesto. Samantala, ang Chua Group ay nag-withdraw na ng partnership matapos malaman ang panloloko ni Miranda Samson. Ibinalik ni Steven ang cellphone sa bulsa. Nasa kulungan na sila ngayon. Justice is served. Nilinis ko na rin ang pangalan mo sa agency. May offer pa nga silang ibalik ka. Tumawa naman si Agnes. Talaga? Babalik ako bilang janitress? Hindi na. You are banned from being a janitress. Ha? Bakit? Kasi may bago ka ng posisyon. Ano? CEO of Steven Samson's Heart. Permanent position na yun. No resignation allowed. Kinilig naman si Agnes at hinampas si Steven. Alam mo ikaw ang corny mo, nahahawakan na kay Gary. Agnes, I know we started with a fake contract, fake feelings, and fake dates. Pero gusto ko malaman mo na ang mga ito ay totoo na. Lumuhod si Steven sa damuhan at inilabas ni Steven ang singsing. Yung singsing na iniwan ni Agnes sa mansyon. Agnes Mori, will you marry me? For real na this time. Walang expiration date at walang rule number 1. Just us. Tiningnan ni Agnes si Steven. Ang lalaking akala niya ay langit, ngayon ay nakaluhod sa lupa sa harapan niya. Naiyak sa tuwa ang dalaga. Oo naman, Steven. Oo, payag ako. Isinuot ni Steven ang singsing. Niyakap niya si Agnes at inikot-ikot sa ere. Hoy, tama na yan. Kakain na. Nakadungaw sa bintana si Lola Sol at nagtatawanan sila. 6 na buwan na lumipas,
Nagbago na ang Samson Mansion. Hindi na ito malamig at walang buhay. Ang garden ay puno na ng bulaklak. May mga sunflower, rosas at orchids. At ang fountain ay gumagana na. Gabi ng kasal at walang media. Walang business partners at walang reporters. Ang mga bisita ay si Lola Sol na naka-wheelchair pero naka-gown, si Gary na best man, si Mang Pido na inimbitahan ni Agnes, at ang mga dating kasamahan ni Agnes sa janitorial agency. Nakatayo si Steven sa altar. Hindi siya mukhang boss na CEO. Mukha siyang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Naglakad si Agnes sa aisle, suot ang isang simpleng puting gown na gawa sa pinya. Hindi ito yung gown na pinili ni Tita Miranda noon. Ito ay gown na pinili ni Agnes. Simple, elegante at totoo. Pagdating sa altar, hinawakan ni Steven ang kamay ng dalaga. Steven, do you take Agnes to be your wife? Nakangiting sumagot si Steven. I do. I promise to eat your sinigang every day. I promise to protect you and promise to break all the rules, except the rule to love you forever. Agnes, do you take Steven to become your husband? I do. I promise to remind you to rest, and I promise to be your home, at pangako, hindi na ako tatakas kahit anong mangyari. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Hinalikan ni Steven si Agnes. Hindi ito katulad ng halik sa balcony na puno ng pagpapanggap. Ito ay halik ng tagumpay. Halik ng dalawang taong nagtagpo sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Sa gitna ng snatching, sa gitna ng unos at natagpuan ang kaligtasan sa isa't isa. Pagkatapos ng seremonya ay nagkaroon ng reception sa garden. Kumakain sila ng sinigang na lechon, request ni Steven. Nag-toast si Gary. Yay! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay si Mrs. Samson! Mrs. Samson na talaga ako at parang padiginip lang to. Reality to, my love. And the best part? Ano? Hindi na tayo peke at pwede na kitang halikan kahit kailan ko gusto. Public display of affection is now allowed. Hinalikan ulit ni Steven si Agnes sa harapan ng mga bisita. Sa isang sulok na mansyon, nakasabit sa dingding ang isang lumang brown briefcase. Hindi dahil sa laman nitong dokumento, kundi dahil ito naging tulay para makilala ng isang janitress ang kanyang bilyonaryo. At doon, nagtatapos ang kwento ni Agnes at Steven mula sa map at briefcase hanggang sa isang matamis na I do. Maraming salamat sa inyong aming mga tagapakinig. Muli, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Cassie. At dito nagtatapos ang istorya ng pagmamahalan ni na Agnes at Steven. Wakas,